This is our Abina single attached dito po sa may Centrina, Alaminos with a minimum lot area of 89 square meter and a floor area of 85 square meter. 3 bedrooms, 2 toilet and bath, meron siyang balcony and carport. Complete turnover and available through bank and Pag-ibig financing. So ito papasukin natin ay dress up model, kaya may mga gamit po sa loob. Pero papaliwanag ko po sa inyo yung mga hindi kasama or yung actual turnover po talaga. So, sa ngayon po, ang mga available namin na Abina ay minimum lot area po is 96 square meters. So, sa dulo ng video na to, papakita ko po yung computation. So, kung gusto niyo po makita, pwede na po kayong pumunta po doon para ma-check po natin kung pasok ba sa inyo or sa budget ninyo ang Abina single attached. Okay. So, yung minimum lot area po na 96 square meter ay mula po dito sa firewall na to, diretso. Okay, so yan, hanggang dito po sa mga sidewalk na to. So ito yung pinaka carport mo. Sementado na rin po siya katulad niyan. And kung 96 square meter ay hanggang dito pa po yan sa mga, ito po. So hinahawakan ko na to, diretso. So malaki po yung kanyang parking, maluwag. Kasyang-kasya po dyan kahit mga sedan or mga SUV. Kung pick up, siguro saktuhan po talaga siya. Okay. So, actual turnover niya, ganyan po yung design sa side. May mga pin lights na rin po yan dito. Then, dito sa side, meron ka pang more than 2 meter na setback kung 96 square meter po, na lot area. Okay. And then, sa likod, standard po ito, kahit 96 square meter, hanggang dito po yung kanyang property line sa firewall na ito. So, nagdikit lang po yung firewall po nung kabilang unit para dito po sa kanyang toilet and bath sa ground floor. So, hanggang dyan po, hati po yan. Okay? So, ito yung pwede mong gawing laundry area or service area. Pwede ka rin mag-extend dito sa likod or sa side. Pwede rin po. Pero syempre, yung mga extension na yan, for approval po yan. So, ito pala yung kanyang septic tank. Dito po nakalagay sa may kanyang carport. Sa harapan, meron kayong, I think, more than 3 meter na setback mula po dito sa sidewalk hanggang dito po sa pader po ng bahay. So, sa kanyang main door, solid panel wood po ang materyales na ginamit. And pagpasok po ninyo, papansin po ninyo na yan po, may mga gamit na siya. Yung actual turnover po ng tiles, yan na po yan. 60 by 60 ceramic. Okay. So, meron siyang high ceiling dito. Tulad niya. So, maganda yung natural lightings na pumapasok kasi may bintana ka pa dito. So, pasensya na, medyo nahihilo kayo, So, yan. May mapapakita ko po sa inyo yung high ceiling na yan. So, ito yung kanyang ground floor. So, living area. Tamang-tama po yung location ng TV. And yung kanyang dining area. Kitchen area. Okay. So, ito yung kanyang first bedroom. So, meron siyang isang bedroom sa ground floor. Ginawa lang po nilang parang mini gym. Pero, ayan, pwede mong lagyan ng single size bed. Pwede kang maglagay ng cabinet. May mga bintana. So, yung actual turnover po ng kitchen countertop ay ito na po yan. Stainless steel sink. May mga cabinet din po sa ilalim po ng countertop. Pero ito lang po ang wala. Yung kanyang cabinet sa ibabaw na ito. Wala pa po yan. Okay. Yung dining area niya, saktong-sakto lang po. 4-seater dining table. Tama-tama lang. Ito naman yung kanyang toilet and bath sa ground floor. So, actual turnover po ng lavatory, toilet. Ang wala lang po dito, yung malaking salamin na to. Okay, and dito sa shower area, floor to ceiling yung tiles. At meron kang
saksakan for heater. Okay? Dito po na iba yung tiles na ginamit pang design, and then meron kang parang niche kung tawagin. May malaki ka ring bintana dito para sa ventilation ng toilet and bath mo para syempre hindi mag-molds. Ayan. Yung pintuang ginamit, ito ay hindi parang kahoy siya. Okay, so next po, akyat naman tayo sa second floor. So sa hagdan niya, buhos po itong mga batuan. Okay, and then solid panel wood ang ginamit. Matibay din po yung kanyang railings kahit na so hindi siya nagwiwigil. Yung hagdan po niya, I think mga 900 millimeter ang lapad or 90 centimeter ang lapad. And ito po yung kanyang high ceiling. Okay. Okay. And ito naman po yung kanyang mga bedroom sa second floor. Meron ka pang maliit na hallway dito. Ito naman yung kanyang toilet and bath sa second floor. So, I think mas mahaba lang po ng konti, no, itong toilet and bath sa second floor compare mo dun sa ground floor. Pero same lang po yung materials na ginamit, yung tiles, yung shower head, para siyang plastic. Okay. Okay. And then, sa lapat pala ng shower area dito sa second floor, hindi ko lang napansin yung sa ground floor, pero yun, 90 centimeter po ang lapad dito. So, maluwag na rin naman. Maganda rin yung space sa pagitan ng shower area at saka toilet area. And dito sa lavatory, meron ka ring malaking bintana dito. So, siguro ang gawin mo dito, palagyan mo na lang ng tint para hindi ka masyadong kita, and then palagyan mo ng grills. So, next naman, patapo tayo dito sa first bedroom. So, pagpasok nyo pa lang, may makita na kayong malaking cabinet dito. Kasyang-kasya naman, yung malaking cabinet ay pagbukas ng pinto. So, ayan. And, medyo maluwag po yung first bedroom dito sa second floor. Single size bed ang nilagay nila, pero kung mga double size, maluwag pa rin. Or, pwedeng dalawang single size. Magkatabi. Kasi, may space ka naman po dito for built-in cabinet. So, yung mga unit pala nila ay may mga butas na rin po for window type aircon. May mga outlet na rin po na malapit. So, pakita ko lang pala yung materials po ng kanilang sliding window. So, maganda yung solid po yung pagkakagawa ng kanilang bintana. Hindi basta-basta kumakalog, unlike sa mga iba natin nakikitang mga sliding window, kumakalog. Ito po maganda. So, ito isa nakapix. Ito lang po yung nauusod. Pero maganda po yung yung sliding po nila. So, next naman, punta po tayo sa master bedroom. So, sa master bedroom ay maluwag. Siyempre, master bedroom. And then, meron ka space dito for built-in cabinet. Meron ka ring space pa dito for, I think, table siguro. Okay, and then yan, pwede ka maglagay ng TV dyan. May side table ka pa. Siguro medyo maliit lang dapat yung side table para pagbukas mo ng pintuan, hindi sagabal. Ang nilagay po nila na kama ay double size bed. So yan, siguro kasi kung queen size, medyo sisikip talaga or mawawala ka na ng space for side table. And ito yung sliding door papunta sa balcony. So maganda rin po yung materials po no kanilang sliding door dito sa second floor. And ito naman yung kanyang balcony. So tubular yung mga railings. So maganda naman. And naka-tiles po siya.
So ito palang mga ilaw na to, mga surface lights kasama na po yan sa turnover po, no? Okay. Okay, so yan po ang aming Avina single attach. Sa computation po, ito po makita nyo ngayon sa screen niyo. Yan po yung computation for bank financing. Diyan na po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization at required gross monthly income. Sa pag-ibig po, ito naman po. So pakipost nyo na lang po para po mapag-aralan nyo mabuti. Ayun, dyan na po lahat ng kailangan nyo malaman. Pero kung may mga gusto pa po kayo malaman aside dyan sa computation na yan, o gusto nyo magpa-site tripping, pwede po kontakin sa aking contact details. So sa mga amenity pala, meron po silang basketball court na ilalagay, swimming pool, at parks and playground. So napakaganda po ng amenity ni Centrina. Same po doon sa mga naunang project nila, no? Sample po doon sa Calamba po. Okay? So, kung nagustuhan po ang video to, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para matapay kayo pag may mga bago kong videos. At kung interested po kayo mag-reserve about property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat po.